Game 2, Lakers kontra Houston Rockets. At malinaw ang mensahe, kontrolado ng Lakers ang series. Final score, 101-94. At ngayon, 2-0 na ang lamang ng Los Angeles. Hindi ito basta panalo lang. Ito yung klase ng panalo na nagpapakita na may lalim ang roster at may sistema na gumagana sa ilalim ng pressure. Tatlong pangalan ang nangingibabaw sa laban na to: LeBron James, Marcus Smart at Luke Kennard. At kung titignan mo mabuti, hindi lang ito star power. Ito ay kombinasyon ng leadership, defense at shooting. Simulan natin kay Luke Kennard. 42 minutes sa court. 23 points, 6 rebounds, 3 steals, at 3 sa 6 sa 3. Hindi flashy, pero sobrang efficient. Si Kennard ang naging spacing ng Lakers sa larong to. Tuwing nagdodouble ang Rockets kay LeBron, siya ang ready tumira. At hindi lang offense. Yung 3 steals niya, malaking bagay yun sa momentum. Sunod, Marcus Smart. 35 minutes. 25 points, 7 assists, 5 steals, at 5 sa 7 sa 3-point line. Ito yung klase ng laro na nagpapatunay kung bakit siya kinuha ng Lakers. From being labeled na defensive guard lang, ngayon siya na yung two-way engine ng team. Yung 5 steals niya, hindi lang numbers yun. Yan ang nagbigay ng extra possession sa Lakers. Yan ang pumutol sa ritmo ng Rockets. At pinaka-importante, nag-step up siya sa scoring kapag kailangan. Kung iisipin mo, galing siya sa pagiging halos basketball Siberia. Mga team na walang direksyon, walang spotlight. Ngayon, nasa contender siya. At hindi lang role player, kundi impact player. At syempre, LeBron James. 39 minutes, 28 points, 8 rebounds, 7 assists. Classic LeBron performance. Hindi niya kailangan mag-hero ball. Binasa niya ang depensa. Pinakilos niya ang teammates at pinili niya ang tamang oras kung kailan siya aatake. Yung +4 niya sa plus-minus, hindi man ganun kataas, pero ramdam mo ang presence niya sa bawat crucial moment. Siya pa rin ang stabilizer ng Lakers. At kung pagsasamahin mo ang tatlo, Kennard for spacing, Smart for defense at hustle, LeBron for control, makikita mo kung bakit nahihirapan ang Rockets. Hindi lang isa ang problema nila, tatlo. At bawat isa may kanya-kanyang role na eksaktong kailangan ng team. Resulta? 2-0 lead. At ngayon, pressure na sa Houston. Malinaw na may momentum ang Lakers. At kung magpapatuloy ang ganitong laro ni na Smart at Kennard, lalo pang magiging delikado ang team na to habang tumatagal ang playoffs. Pero ang tanong ngayon, kaya pa bang bumawi ng Rockets sa Game 3 o tuluyan ng kakawala ang Lakers sa series na to? Comment nyo sa baba. Ano sa tingin nyo ang biggest factor kung bakit lamang ang Lakers ngayon? At sino ang mas magiging X-factor sa susunod na laro? Smart o Kennard?